Sino? Su Nanfeng. Kaibigan mo ba siya, Zhao Linlin? Bakit ka nandito? Ang posisyon ko ngayon ay Direktor ng Departamento ng Disenyo. Ako ang iyong superior, opisyal kong ipinapalam sa iyo. Ikaw ay tinanggal na sa trabaho. Hinahayaan mo akong tanggalin. Ano ang dahilan mo para gawin iyon? Direktor Zhao. Pag-isipan mo ulit ito. Si Su Nanfeng ay aking kaklase sa kolehiyo. Mas kilala ko siya kaysa sa inyo. Kilala ko siya ng mabuti. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, ginaya niya ang aking disenyo. Ngayon, umaasa siya sa mga gawang hindi naman gaanong mahalaga para maging punong taga-disenyo siya. Hindi ba? Nakilala mo na ba ang mayamang lalaking iyon? Dahil ayaw kong sumali sa iyong studio. Nakipagtulungan ka pa sa aming guro para hindi ako makapagtapos. Ngayon, sinisisi mo pa ako. Wala akong oras para makipag-usap sa tulad mo. Mag-impake ka na at umalis ka na. Pero, si Su Nanfeng ay may malaking kontribusyon sa kumpanya. Kung gusto mo siyang tanggalin, kailangan mo muna ng pahintulot ng Pangulo. Ang Pangulo ay ang aking kasintahan. Ang desisyon ko ay ang desisyon niya. At ikaw, Manager Lee. Laging mo siyang pinoprotektahan. Baka ikaw ang taga-suporta niya. Ikaw, Manager Lee, hindi mo na kailangang magsalita pa. Sana hindi ka magsisisi. Huwag kang umalis. Ate Su, huwag kang umalis, Su Nanfeng. Sino ang ayaw lumayo sa kanya? Kung gayon, dapat linisin ng taong iyon ang lahat ng gamit. Umalis ka na sa harap ko. Magsikap kayong magtrabaho ng maayos. Ang buhay ang pinakamahalaga. Sandali. Su Nanfeng, bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig na tinatawag ka ni Direktor Zhao? Direktor Zhao. Hindi na ako empleyado ng kumpanyang ito. Wala kang karapatang pigilan ako. Su Nanfeng. Nagdududa ako ngayon, na ninakaw mo ang disenyo ng kumpanya. Hindi ka pa maaaring umalis ngayon. Zhao Linlin, huwag mo akong paratangan. Hindi ko ninakaw ang disenyo ng kumpanya. Sige. Ayaw mong aminin, hindi ba? Kaya ipapakita ko sa lahat ang katotohanan. Grabe naman kayo. Ito ang pamana ng kanyang ama sa kanya. Zhao Linlin. Kahit na ikaw ang direktor, hindi mo pwedeng basta-bastang apihin ang iba. Direktor, nahanap na. Su Nanfeng, ngayon ay malinaw na ang ebidensya. Paano mo ito may kakaila? Ito ang aking iginuhit sa aking libreng oras. Ito ay aking sariling gamit. Wala kang karapatang kunin ito. Ang iyong mga disenyo sa kumpanya ay pag-aari ng kumpanya. Ninakaw mo ang mga plano ng disenyo ng kumpanya upang angkinin ang mga resulta ng lahat. Upang gawin itong sa iyo. Su Nanfeng, ang pera mula sa pagbebenta ng mga planong ito ay itatala bilang ang performance ng aming departamento ng disenyo. Kaya nasayang lang ang aming mga pagsisikap. Tama. Ito ay resulta ng pagsisikap ng buong departamento ng disenyo. Paano mo ito maaagaw sa amin? Nagtiwala kami sa iyo. At palagi kang itinuturing na isang mabuting halimbawa. Ngunit gusto mo itong agawin. Hindi maipaliwanag. Direktor, baka may itinatago pa siyang iba. Tama ka. Lahat. Hanapin siya. May lakas ka ba ng loob? Bilang direktor ng kumpanya, may karapatan akong protektahan ng ari-arian ng kumpanya. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Magsiyasat ka na. Ano ang ginagawa mo? Ang hindi si Mia Saturday ay kasabwat. Bitawan mo ako. Umalis ka.
Kahit punitin mo lahat, hindi ko rin hahayaang makuha ninyo ito. Su Nanfeng. Ikaw ay nagpasya ng mag-aksaya ng mga dokumento ng kumpanya. Maghintay ka na lang at maghanda para sa pagkakakulong. Sa tamang panahon, gusto ko ring isapdal ang kumpanya ninyo. Maghintay ka na lang at tumanggap ng sulat mula sa abogado. Su Nanfeng, ang iyong sahod para sa quarter na ito. Huwag ka nang umasa. Mahal ko. Mahal. Nababaliw ka na. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba? Ano ang nangyari? Gu Chenjin. Natanggal na ako sa trabaho. May bagong leader na ang kumpanya. Tinanggal niya ako sa trabaho. At nasira na nila ang relo ng tatay ko. Noon, pumayag ako. Nabigyan ka ng $2,000 bawat buwan. Hindi ko na ito maibibigay. Maghiwalay na tayo. Ano ba ito? Mahal ko. Walang problema. Kung kailangan, ako ang mag-aalaga sa iyo. Kaya mo ba akong alagaan? Mas gusto ko pang umiyak. Sige na. Sinabi ko na, hindi mo nagagawin ang trabahong ito. Nagbibiro lang ako, okay lang. Huwag ka nang umiyak. Ano ba yan sa mukha mo? Yun ang bagong leader sa kumpanya ko. Hindi lang niya ako tinanggal sa trabaho, sinampal pa niya ako. Sige na. Okay lang, nag-resign ka. Sila ang nawalan, di ba? Eksakto. Ikaw ay isang alahas na taga-disenyo. May alam akong isang kilalang kumpanya. Tatanungin ko para sa iyo mamaya. Salamat. Ang bait mo. Halikan mo ako. Mahal. Inaapi nila ako araw-araw. Sige, lasing ka na. Magpahinga muna tayo. Oo. Chen Rui. Magbukas ng posisyon sa pamamahala sa Fenggayu. May darating pagkatapos ng kalahating buwan. Ipapadala ko sa iyo ang mga dokumento mamaya. Sige. Oo nga pala. Tulungan mo akong magsuri muli. Nanfeng, saang kumpanya siya dati nagtrabaho? Sino ang direktang pinuno? Direktor Zhao, kung hindi na pag-usapan ng Nanfeng ang proyektong ito, ay kanselahin ang kontrata. Direktor Hao, siya ay isang pangatlong antas na taga-disenyo lamang. Maniwala ka sa kakayahan namin. Sigurado akong masisiyahan ka. Huwag mong banggitin ang kumpanya mo. Kahit ang parent company ay nabigo sa negosasyon. Sabi ko na, tatanggapin ko lang si Nanfeng. Kung papalitan ng tao, ang proyektong ito ay makansela. Direktor Hao. Kanin lang ba ang kinain ninyo? Kaninang umaga, 5 ang kabuuang tumawag sa akin ng mga kasosyo. Lahat sila ay humihingi ng Nanfeng. Baka naman ang departamento ng disenyo. Dati ay siya lang ang gumagawa ng trabaho.
Direktor, lahat ng proyekto ay nanalo si Nanfeng. Tapos saka lang ibinahagi sa amin. Nanfeng, wala nang Nanfeng. Walang silbi ba ang departamento ng disenyo? Direktor, may problema. Ang mga malalaking investor ay nagwi-withdraw ng pondo. Apektado ang mga stock ng kumpanya. Direktor Zhao, bagong halal ka lang. Halos lahat ng mga kasosyo ng kumpanya ay umalis na. Kahit ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak. Ipaliwanag mo sa akin. Gu Chenjin. Hindi pinansin ni Nanfeng ang mga kliyente. Hawak niya ang lahat ng mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay. Buti na lang tinulungan kita. Alisin na ang insektong ito. Niniwala ako. Mula ngayon, ang Fenggayo ay susunod sa aking pamumuno. Tiyak na magiging mas mabuti pa. Manager Lee, sabihin mo ng mas detalyado. Kuya Gu, si Nanfeng ay dating empleyado ng kumpanya. Siya ay nag-ambag ng 80% ng mga order. Ang mga kliyente ay tiwala lamang sa kanya. Si Director Zhao ay masyadong nagmamadali. Kahit anong paraan, anyayahan siya na magtrabaho. Kakatawag ko lang sa kanya. Siya. Sinigawan niya ako. Sabi niya kakasuhan niya tayo. Ano ba yan? Sige na. Kahit papaano, may kasalanan din naman tayo. Bigay mo sa akin ang telepono. Kakausapin ko siya. Kamusta? Ako ang CEO ng Fenggayo. Noon, tinanggal ka ng kumpanya. Ngayon, tataasan ko ang iyong sweldo. Para anyayahan kang bumalik, ikaw ay isang masamang kapitalista. May konsensya ka pa ba? 6 na taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Nagbigay ng buong puso, pero tinanggal mo ako. Nagsimula na ang aking abogado. Maghintay ka lang, ang taong tulad mo na naging boss. Ang kumpanya mo ay malapit nang magsara. Ikaw. Napakatigas ng ulo. Pero, bakit pamilyar ang boses na ito? Gu Chenjin. Narinig mo na iyon, ang ganitong uri ng empleyado kung mananatili sa kumpanya, ay magdudulot lamang ng masamang imahe sa kumpanya. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa partner. Kung magpapatuloy ito ng ganito, ay babagsak ang kumpanya, may lakas ka ng loob na magsalita ng ganyan. Tama na. Umalis muna kayo, may ilang bagay pa na kailangang asikasuhin ni Fenggayo. Gu Chenjin. Patutunayan ko ang sarili ko. Hintayin mo lang. Gusto ng mga taga-disenyo ang mga alahas. Ibigay mo sa kanya ang bituing kaisya ng kumpanya. Anyayahan mo siyang makipagkita sa akin. Oo, CEO. Aayusin ko na po agad. Tama nga. Kumusta na po yung ipinagagawa ko sa inyo dati? Kakatanggap ko lang po ng mga dokumento. Si Su Nanfeng, mula sa Department of Design ng Fenggayo Group. Head Designer. Ang pinuno niya ay si Zhao Linlin. Paano ito posible? CEO Gu. Kilala mo ba si Su Nanfeng dati pa? Ano? Ikaw at siya ay ikinasal na. Kung alam niya ang tunay kong pagkatao, hindi siya babalik sa Fenggayo. Siguradong maghihiwalay siya sa akin. Hindi ko inaasahan. Ikaw. 35 taong gulang na pero takot pa rin sa asawa. Hindi naman. Kuya Go. Dinala na ni Nanfeng ang abogado sa bahay. No ba yan? Kausapin ninyo siya. Ako muna. Ikaw ay isang masamang kapitalista, lumabas ka. Hindi pwede, huli na. Ikaw. Asawa. Asawa. Ano ang ginagawa mo dito? Noon, sinabi ko na gusto kitang tulungan na makahanap ng trabaho. Ito ang pinsan ko, Chen Rui, CEO ng Fenggayo. Asawa, si Nanfeng ay ang asawa ni CEO Gu. Ano ang nangyari? Ang CEO ng Fenggayo ay pinsan mo. Oo. Kamusta, MS Su? Ang mga nakaraang pangyayari. Sana'y mapatawad mo, para kay Gu Chenjin. Bumalik ka sa Fenggayo. Oo nga, mahal. Mga lumang kwento, ang pinsan ko ay walang alam. May hihilingin ka ba? Sabihin mo sa kanya. Paumanhin, Attorney Chen. Nakakaabala na ako. Walang problema, MS Su. Lahat ay maayos, kaya mauna na ako. Dahil si Gu Chenjin ay nagmakaawa sa akin, maaari akong bumalik sa Fenggayo. Ngunit may isa akong kondisyon.
Gusto kong magtatag ng pangalawang departamento ng disenyo. At hindi pa mamahalaan ni Zhao Linlin. Siyempre, maaari, dodoblehin ko ang iyong sweldo. Ako at si Gu Chenjin ay magkasama mula pagkabata. Ang kanyang salita ay aking salita. Bukod dito, kailangan ng Fenggayu ang iyong tulong. Si Zhao Linlin, siya ay walang katwiran, masamang hangarin, pagtatanggal ng empleyado. Paano mo ito haharapin? Iyong pinsan. Ibaba mo siya sa posisyon. Sa hinaharap, ang departamento ng disenyo ay mapapasailalim kay Manager Lee. Kung gayon, gawin mo ang sinabi mo. Su Nanfeng, talagang matapang ka. Paano mo nagawang pumasok sa kwarto ng CEO? Su Nanfeng, napakatapang mo talaga. Nang ahas kang pumasok sa opisina ng CEO nang walang palem. Ano ba ang gusto mo, Direktor Zhao? Ikaw ang pumasok sa opisina ng CEO. Chen Rui, isa ka lang maliit na tauhan ni Gu Chenjin. Hinahamon mo ba ako ng ganito? Nasaan si Su Nanfeng? Baka nasa harap pa rin siya ng kumpanya. Sinundo siya ni CEO Gu. Isang mahinang empleyado ang natanggal. Hinayaan ni CEO Gu na sunduin siya. Posible kaya? Pumayag ba si CEO Gu na makabalik siya? Tama nga, at sa sweldo na 5 beses mas mataas. Tiyak alam ni Director Zhao ang kahalagahan ni Su Nanfeng sa Fenggayu. Si Su Nanfeng, tiyak na gumamit siya ng ilang paraan para lokohin si CEO Gu. Hindi pwede. Kailangan kong siyasatin siya. Mga tanga. Sumalpok kayo sa bato. Hintayin niyo ang masamang kapalaran. Direktor Zhao, tingnan mo. Ang babaeng ito, hinayaan niya si CEO Gu na buksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Sino ang tumawag sa iyo? Ang taong hindi mahalaga, Terra na. Su Nanfeng, kung maglakas loob kang bumalik, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Mahal, oo, maligayang pagbabalik sa Fenggayu. Tagay. Uminom ka ng dahan-dahan. Masama sa katawan ang pag-inom ng ganyan. Kung tayo ay uuwi ng huli, hindi nagagana ang tren. Okay lang. Maganda ang serbisyo ng hotel na ito. Dito na tayo matulog ngayong gabi. Hindi ba gusto mo ako? Gusto ko lang pasayahin ka. Bakit mo iniisip na ganun ako? Gu Chenjin, sa nakaraang panahon, salamat sa hirap mo. Nangako ako sa iyo, bibigyan kita ng $2,000 bawat buwan. Ako. Kung ano ang sinabi, gawin. Sige, alam ko na. Pero, wala akong pakialam sa ginawa mo dati, pero ikinasal ka sa akin. Kailangan mong maging mabuting asawa. Kung may ginawa kang masama sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo, kung aalisin ko ang mahalaga sa iyo. Maging kalmado ka lang. Sa panahon ng ating pagsasama, ako mismo ang magpoprotekta sa sarili ko. Maging kalmado ka lang. Sa mga susunod na araw, ako ang naghahanap buhay para sa iyo. Tataasan ko ang iyong sahod. Kaya dapat kong alagaan ng maayos ang aking mayamang amo. Ano ang ginagawa ninyo? Tapos na ba ang trabaho? Tagapamahala, ngayon ay may bagong leader na darating sa aming departamento. Sabi ni Manager Lee, gusto nilang ilipat ang mga gamit sa opisina na ito. Kaya ko ginawa ito. Alam ko na may bagong leader na darating. Ang ganitong klase ng kasinungalingan. Kaya mo rin sabihin, gusto mo pa bang gawin ito?
Hindi kami nagsisinungaling. Siya ang magiging pangalawang head ng design department. Pangalawang head ng design department. Ako ang head ng design department. Magtatag ng isang bagong departamento. Hindi ko ba alam iyon? Ako ang head ng pangalawang design department. Ate Su, bakit ka pumunta dito? Su Nanfeng. Bakit ikaw? Ang taong pinalayas ko. Isang walang kwenta. Ano ang ginagawa mo dito? Mula ngayon, opisyal na itinatag ang design department 2. Ako ang magiging head ng design department 2. Si Su Nanfeng. Umaasa ako sa tulong ninyong lahat. Ano, si Ate Su, bumalik ka para magtrabaho. Napakaganda naman. Head ng design department 2. Su Nanfeng, sa tingin ko ay nababaliw ka na. Hindi mo lang gustong bumalik sa Fenggayu. Pinapangarap mo rin na ikaw ang pangalawang head designer. Tumigil ka. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Ito ang opisina ko. Bakit hindi ako makapasok? Ang dapat mong puntahan ay ospital ng mga siraulo. Hindi dito. Guardia, dalhin mo ang babaeng ito. At itapon siya sa labas. Dapat mo munang tingnan ito. Bago mo tawagin ang guardia. Direktor Zhao. Hindi. MS Zhao. Ngayon ay pareho na tayo ng ranggo. Wala kang karapatan na pintasan ako. Umalis ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin ay binaba ang iyong posisyon. Hindi mo ba alam? Binababa sa posisyon. Hindi maaari. Su Nanfeng. Nakikita kong malubha na ang sakit mo. Binababa ka sa posisyon. Iyon ang kondisyon para bumalik ako. Ang anunsyong ito. Tiyak na bababa na lang mamaya. Direktor Zhao, ang ID ng empleyado ng kumpanya ay hindi ganito. Ito ba ay peke na ID ng empleyado na binili sa Taobao? Ang ID na ito ay walang estilo ng Fenggayu. Wala rin itong tatak ng kumpanya. Ito ay aking personal na ID, na ginawa para sa akin ng CEO ninyo. Celio. Siguro nasa likod ito. Para sa iyo ba ito? Tingnan ninyo, Su Nanfeng. Ang kumpanyang ito, bahay mo ba ito? Hindi pwede. Siya mismo ang nagbigay sa akin ito. Su Nanfeng, alam kong ayaw mong matanggal sa trabaho. Pero kung magpapatuloy ka sa paggulo, hindi ito makakabuti sa iyo. Tama, Nanfeng. Sa iyong karanasan, ang paghahanap ng bagong trabaho ay parang laro lang. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagluloko sa mga tao dito. Magpaalam tayo ng maganda. Nanfeng. Pinapatawa mo ako hanggang sa umiyak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang kasintahan ng CEO ng Fenggayu Group. Hindi siya gagawa ng hiwalay na card para sa iyo. Hindi. Kayong lahat, kung hindi ka naniniwala, pumunta ka at tanungin si CEO Chen. Nanfeng, malamang hindi mo alam. Ang Fenggayu Group ay hindi kailanman nagkaroon ng isang CEO na may apelyidong Chen. Ngayon, dala mo ang peking ID ng empleyado. At nagdulot ka ng gulo sa Fenggayu. Ito. Kung kumalat ito sa mga taga-disenyo sa Wanqing. Pagkatapos, ikaw ay magiging isang empleyado na iniiwasan ng lahat. At kinamumuhian ng buong industriya. Proteksyon. Hindi nyo ba agad itataboy ang babaeng ito palabas? Ano ang nangyayari? Manager Lee. Ito si Su Nanfeng. Hindi niya matanggap na siya ay tinanggal sa kumpanya. Kaya siya ay pumunta dito para gamulo sa kumpanya. Inihahanda ko na siyang palayasin. MS Zhao. Nagpa siya ang CEO na ibaba ang iyong posisyon. Ito ang abiso tungkol sa pagbaba ng ranggo. Tungkol kay Nanfeng. Ito ay ang opisyal na dokumento ng pagtatalaga mula sa tanggapan ng CEO. Upang gawin si Su Nanfeng bilang Assistant Design Manager ng Fenggayu No. 2. Ang departamentong ito ay hiwalay sa Fenggayu at hindi sumasailalim sa pamamahala ng sinuman. Ano? Hindi pwede. Malinaw na sinabi ng CEO. Ipapasa sa akin ang departamento ng disenyo para pamahalaan ng hiwalay. MS Zhao. Ngayon ay malinaw na sa iyo, di ba?
Hindi ka pa ba aalis? Hintayin ninyo ako. Tatanungin ko na ang CEO ngayon. MS, Zhang. Maghanda ng tsaa. Sige, ang ganda. Makakasama na kita sa laban. MS, Zhao. Nagpapahinga si CEO Go. Pagod na siya. Kailangan niyang magpahinga. Umalis ka. May sasabihin ako sa kanya. Ano ba, Linlin? Bakit ka galit na galit? Gu Chenjin. Ano ba ang nangyari kay Su Nanfeng? Sinabi mo na. Ipinaubaya mo sa akin ang pamamahala ng Fenggayu. Noong huli mong tinanggal si Su Nanfeng, nagdulot ito ng pinsala sa kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Siya ang taong inanyayahan ko. Huwag ka nang pumunta doon. Gu Chenjin. Aminin ko na nagkamali ako dati. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sigurado akong pamumunuan ko ang pag-unlad ng Fenggayu. Sasabihin ko ulit. Huwag mo nang gambalain si MS, So. Lumabas ka, si Su Nanfeng. Isang puta lang siya. Tumahimik ka. Pumunta ka sa Fenggayu para magtrabaho. Hindi para magchismis tungkol sa mga empleyado. Kung magulo ka pa, papaalisin ka sa Fenggayu. Gu Chenjin, hinahamon mo ako. Dati hindi mo ako sinisigawan. Pero dahil kay Su Nanfeng, tinanggal mo ako sa trabaho. Gusto mo ba siya? Shen Rui, samahan ang bisita palabas. Opo, sige na, MS, Zhao. Direktor Zhao, mayroon na akong ebidensya. Mabuti. Su Nanfeng, hindi mo ako kayang talunin. Noon pa man hanggang ngayon. Direktor Lee, abala kami sa trabaho. Ano ang kailangan mo? Hindi mo alam. Si MS, Zhao ang nagutos sa lahat ng empleyado ng Departamento ng Disenyo na dumalo sa pulong. Bukod pa rito, sinabi niya sa akin na ipaalam sa iyo. Mga ginoo, matagal na kayong naghihintay, hindi ba? MS, Zhao, sabi mo magkikita tayo, pero pinaghintay mo ang lahat ng ganito katagal. Huwag kang magmadali, Direktor Lee. Ngayon, ikaw at si Su Nanfeng. 2 taong nagtataksil. Walang makakatakas. MS, Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Pangalawang tagapamahala ng disenyo, Su Nanfeng. Dahil gusto niyang bumalik sa Fenggayu, kailangan niyang umakyat sa kama ng lalaki. Manager Lee, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay kasal na, tama ba? MS, Zhao, hindi mo masasabi yan. Ito ay paninirang puri, ikaw ay dapat mananagot para dito. Mayroon ka bang anumang ebidensya? Huwag magmadali. Magkakaroon ng ebidensya. Su Nanfeng, Li Tianquan, ika-23 ng Disyembre. Pareho silang nagpahinga sa isang hotel sa Wanqing. Ito ang reserbasyon, Nanfeng, Li Tianquan. May sasabihin pa ba kayo? Ito ang araw na kami ng asawa ko ay nag-date. Nanfeng, matatakot ka bang sabihin, ang babaeng nasa larawan na ito ay hindi ikaw? Ang babaeng nasa larawan na ito ay ako. Ngunit ang lalaking ito, matapang mong niligawan ng asawa ko.